Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, dalawang suspect timbog sa gun by bust. Sari-saring baril na samsam sa Iriga. Sunog sa Navotas landfill hindi pa rin tuluyang naaapula. Daan-daang residente sa Obando, Bulacan inilikas. Reintegration fair para sa nagbalik na OFWs dinaluhan ni PBBM sa Tacloban City. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Arestado ang dalawang suspect sa gun by bust operation noong gabi ng Abril 13 sa Barangay San Juan, Iriga City, Camarines Sur matapos bentahan ng baril ang isang undercover operative. Sa operasyon ng iba't ibang unit ng lokal na pulisya sa lungsod, nasamsam ang submachine gun na may silencer, 10 kalibre 45 pistol, 4 na 9mm revolvers, mga magazine at buy bust money. Dinala ang mga suspect sa himpilan para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaso sa ilalim ng Republic Act 10591. Tiniyak naman ng pulisya na paiigtingin ang kampanya laban sa ilegal na armas upang mapanatili ang seguridad ng publiko. Hindi pa rin tuluyang naaapula ang sunog sa Navotas City landfill na sumiklab noon pang nakaraang Biyernes ng gabi April 10. Bagamat idineklarang fire under control noong linggo, patuloy ang methane combustion sa landfill na nagiging sanhi ng panakanakang pagsiklab ng apoy at pagkalat ng usok na umabot na sa mga karatig lugar sa Metro Manila at sa Obando, Bulacan. Ayon kay Mayor John Ray Tiangco, dumating na ngayong araw ang filling materials na gagamitin para tambakan ng lupa ang landfill upang maputol ang oxygen supply at tuluyang maapula ang apoy. Samantala, higit 3,000 na residente sa dalawang island barangay sa Obando ang pinagsuot na ng N95 mask dahil sa uso. Ayon kay Mayor Leonardo Valeda, nasa 335 na individual mula sa 111 na pamilya ang inilikas na pansamantalang nanunuluyan sa evacuation centers. Tiniyak naman ng Navotas LGU ang pagpapaabot ng tulong sa karatig bayan, habang patuloy na pinag-iingat ang mga residente sa epekto ng sunog. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalakas ng reintegration program para sa mga umuwing overseas Filipino workers o OFWs kasabay ng pinaigting na repatriation mula Middle East. Sa ilalim ng Bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa, a National Reintegration Network o NRN sa Tacloban City noong Abril 15, sa pagtutulungan ng DMW, OWA at iba't ibang ahensya ng pamahalaan, inilapit sa Tacloban ang trabaho, kabuhayan, skills training at serbisyong panlipunan para sa higit 5,400 na OFWs. Mahigit 2,500 na trabaho ang inihain habang tuloy-tuloy ang tulong pinansyal, transportasyon at reintegration support para sa mga apektadong Pilipino. Layunin ng inisyatiba na matiyak ang maayos na pagbabalik at muling pagbangon ng mga OFW sa bansa. Samantala, dumating ang 321 na OFWs mula Kuwait ngayong araw rin ng April 15 kasama ang 20 labi ng mga pumanaw, habang ang mga manggagawang umuwi mula Dubai at Bahrain ay ligtas nang nakabalik sa Tacloban at sinalubong ng pamahalaan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.